Ayos na sana eh. Konting bilis mga kasama. Oo tayo. Yun yung mga laging wala. Siyempre. Wala. Big belt. Wala. Pamilyar na sa akin yung mga laging wala rito eh. Rodstick. Rodstick Lino. Rodstick, wala. Victors. Mga Victors. Andun. Sa CCJD. Request ng karamihan. Exercise daw. Sabayan niyo ako mamaya ha. Pagpumili lang ako ng kwanto sa inyo. Sabay tayo mamaya mag-exercise. Ulo ang mapa. Ano ba yung makulain na dyan? Tama? Tama ah. Para hindi maratas natin mga kinain natin. Dito yung ito. Dito kayo. Huwag kayo mag-isigan dyan. Dito. Yung mga... Ayan, talagang ayaw. Yung bahala. Quick pa yan. Wala talaga. CBC. Yun. Victors. Na. Ito. Ibalik naman. Dito pa ba? Yan. Kapag sa ating mga pila, mag-exercise tayo ha. Matawag yung mga ano, quick belt, dito kayo. Quick belt, dito kayo. Dito. Video lang safe ah. Labo. Ito maluwag dito. Bakit ayaw nila dito sa maluwag? Ha? Vlogger ka na. Oo. Maluwag dito. Bakit ayaw niya dito? Kita doon masyado eh. Ha? Dito. Maluwag dito. Ayan. Dito. Ano? Maluwag oh. Oh? Dito kayo. Maya, walang bayad yun. Sige mo sa labas mamaya eh. Dito. Yan. Bawitingan pa dito. So para sa ating mga pila, pagkatapos nating magdasal, mag-exercise tayo para magising lahat ng ano natin ay sa ating mga pila. Para mamaya pag nagka-exercise tayo, magkakasamaan pa. So yung iba dyan na nasa likod, dito, gumawa pa ng panibagong pila rito. Kayo maya. Magsisigang tayo dyan, baka mag-exercise eh, magkatamaan tayo. Okay na? Kapatanggal mo na ating mga magandang umaga muli sa inyo lahat. Good morning! Ating mga pakiramdam. Ayun na. Bale mo yung mga over na nasa dyan. Rodstick Lino. Yan talaga. Wala ka lang. O, pasensya sila. Anong tawag dito? Paris to Busa. Sinong marunong gumamit ng Paris to Busa? Ano kayo marunong gumamit ng Paris?
gumamit ng fire extinguisher. Alis lang tayo. Totoo lang kasi mamaya, pag nagkaroon ng emergency, Sampol! Sampol! Sino marunong gumamit o hindi marunong? Yung tumpoy. Para sa kaalaman ng lahat, kung mga hindi marunong gumamit o hindi pa nakakasal ng fire Tumpoy extinguisher. yung itim. Sino? Alam niyo lahat? Bakit naman hindi pa nakakala? Sino may alam ng lahat? Dito kaya kayo magpaliwanag. Hey! Ito sa balay. Ang nilo, lahat. Sino mga ano rito? Alam niyo na lahat. Hindi mo na magpaliwanag to. Wala lahat eh. Bakit? Ano muna? Ikaw. Ang fire extinguisher. Saan ginagamit ang fire extinguisher? Saan? Apoy kayo naman. Saan trabaho tayo ng apoy dyan? Ang fire extinguisher ginagamit sa mga hot work activities. Hindi apoy. Kayo naman. Mga tayo bumbero. So lahat ng mga hot work activities, kailangan natin ng fire extinguisher. Ang tanong, ano yung mga hard work activities natin sa ginagawa ng construction? Ano? Building, tapos? Grinding, tapos? Cutting, cutting, ano pa? Ha? Ano pa? Sigarilyo daw. Activity pa natin yan, ang sigarilyo, bawal dito yan. So lahat ng activity na pwedeng pagmulan ng sunog, kailangan natin ng fire extinguisher. In case of emergency, magkasunog man, may magagamit tayo. Pero alam ba natin kung paano proper checking ng fire extinguisher? Nakakalam. Naraw? Naraw? Ito ka, Brad. Ito narinig. So ito, papaliwanagan ko kayo para kahit pa paano magkaroon tayo ng kanting kalaman. Ano? Fire extinguisher, kailangan monthly inspection yan. Every first week of the month, kailangan na-inspect natin yan. Unang-una, i-inspect natin yung pressure gauge niya. Ito, example lang ito ha, kasi ito, discharge na. Example lang to ha, baka mamaya. Example ni safety, discharge na pala. Example lang. Ito kasi, discharge na. Wala akong makuha ang example natin. Kung gusto pa rin extinguisher, so kinuha ko rito. Paano natin malalaman na discharge na ito? Yan ha. Pinaka-pin niya, lumabas na sa pula. Pag dito, discharge, ito, dito sa kabila. Pag tumabad dito sa verde, kaya minsan itim yan, yan ang may laman. Pero, may proper checking pa rin tayo. Ganito ang proper checking yan, bago natin inspect. Lahat ng parte ng fire extinguisher, sa orifice niya, sinecheck yan. Ito mo, puro agyo na, oh. Diba? Pinaka-ano yan, lahat ng parte niyan dapat sinecheck yan. Kaya nga, kailangan natin i-contact talaga yung pag-inspection para secure natin na in case of emergency, magagamit natin yung fire extinguisher. Hindi yung, ito kasi may tinatawag tayong fire extinct. Hindi yung pagkatingin mo kanya, nakita mo na rito ay okay na. Sinayin na yung fire extinct. Hindi ganon. Bukod dito, kailangan natin i-check lahat ito. Ito seal niya, lever niya, yung handle niya, lahat. Pati itong body, yung label niya, lahat. So, ito ang tamang pag-inspection niya, no? Sa mga SO, maaaring alam na nila yan. So, kung kayo halimbawa ma-assign saka lalong-lalo na yung mga gumagamit, gumagawa ng hot work,
Ganito ang tamang pag-spec yan. Isa, dalawa, tatlo. Papakiramdaman nyo siya kung babagsak yung powder niya sa loob. Pag bumagsak yan ng sabay-sabay, ibig sabihin hindi siya monthly inspection. Kasi namumuuna, matigas na yung powder sa loob. Mapapakiramdaman nyo siya. Pero pag dahan-dahan siya, mas maganda. Karoon ang tamang pag-inspection yan. Sa mga welder, dapat alam nyo yan. Yung mga gumagawa ng hot work. Para naman nyo yung bagsak ng powder niya sa loob. Then at the same time, itong fire extinguisher na ito, hindi para sa lahat. Kung makikita nyo, may klase ng apoy dito. Ito para sa dry chemical o dry powder na ito. Class A, B, C. Yun lang ang klase ng apoy na kayang patayin ng fire extinguisher na ito. So bukod dito sa dry chemical na ito, tinatawag pa tayong halon, yung foam, may carbon dioxide pa. Depende rin sa klase ng apoy na kayang patayin ng mga yan. So huwag tayong basta-basta gagamit ng fire extinguisher kung hindi siya angkop doon sa klase ng apoy na gagamitan natin. Paano natin papatayo ng apoy? Kailan tayo dapat gumamit ng fire extinguisher pag in case of emergency? Yung nakakalam. Ang fire extinguisher pwede gamitin lang sa maliit na apoy, yung nagmumula pa lang. E kung kalaki na ng poste yung apoy, kailangan mo pa ba yan? Mapatay niya ba yan? So tatandaan nyo, yung fire extinguisher, gagamitin lang ito kung kailan nagsisimula pa yung apoy. At kung kayang gagamit ng fire extinguisher na kung yung apoy kasing laki na ng building. And then ang magandang paggamit din ng fire extinguisher, tignan nyo yung direction ng hangin. Halimbawa, ang direction ng hangin, pakiramdaman nyo papunta doon. Saan tayo dapat pumwesto? Kuran. Eh paano pag wala tayong space dito? Pwede tayo dito sa side, kabilaan. Huwag yung direction ng hangin, huwag nyo maharangan pa kayo unang mga masunog. Bis na mapatay nyo yung apoy, madagdag pa kayo sa nasunog. Tatandaan nyo yun. Alamin nyo rin yung direction ng hangin. Makikita naman dyan sa usok o yung sa apoy. Either doon kayo sa likod o dito sa kabilang side kung may space. Now, ang tanong, paano gamitin ang fire extinguisher? Sino nakakalam? Bibigyan ko ng 20 pesos. Maliit. O tagtanong mo na lang. Ang budget eh. Sino nakakalam? Auto-use fire extinguisher. Kayo, sabi nyo kanina, alam nyo na lahat. Tapos ngayon, nagtatanong ako, wala mas sumasagot. Tanggalin yung bed. Ha? May tinatawag tayong yung word na Ha? I-pass. Dati, pass lang yan, pass. Apat. P-A-S-S. Ngayon, ginawang I-pass. Ano yung T? T. T. T pala yan. T muna. T as in tango. Ito. Yung T, i-twist natin ito. Pag i-twist mo ito, matatanggal na itong seal. Ano? I-twist mo ito. Ano tawag dito? Pin. Locking pin. So i-twist mo ito sa una. Yun ang T. Para matanggal itong seal na ito. Ano yung sunod? P. Hold the pin. Hilahin mo ito. Ano? Tapos, yung A. Aim the nozzle at the base of fire. Ito. Yung pinaka baba sa apoy. Pinaka base niya. At yun yung S. Isa. Ano? Ano yung isa?
isa. Squeeze the liver. Ito yung liver. Squeeze mo siya. Pipisiin mo. Para lumabas yung powder. And then, yung lahat. Sweep side to side. So ito ang tamang hawak ha. Huwag dito. Dito. Huwag din dito kasi malayo. Dito ang tamang hawak para makontrol ko yung pinakawas niya. So pagkatatandaan nyo, tipas. Twist the pin. Hold the pin. Aim the nozzle at the piston bar. Squeeze the lever. And sweep side to side. Nandito rin yan. Pero ang ginagamit nila kasi rito, pass lang, pass. Nandito yung direction yan. Kaya no? How to operate. So lahat ng fire extinguisher, meron yan. Nandito lang lahat sa in-label ka. So sana, in case of emergency, huwag tayong matakot pumatay ng apoy. Basta maliit lang, kaya. Pero pag malaki na, kailangan na natin ng bumbero. Huwag na kayo magpakabayanin pag hindi na kaya. Hindi kayo tatayuan ng kurto. Sa mga hard work, makatatandaan nyo, lahat ng hard work natin, dapat kailangan may fire extinguisher na safe distance. Huwag nyo namang ilalagay yung hot work o fire extinguisher nandun sa loob ng toolbox. Ano pag nagka-emergency, bubuksan mo pa yung toolbox kasi may malaki na yung apoy. Kailangan lagi nasa mukha na yan. At the same time, bago nga tayo gumawa ng mga hot works natin, i-check natin siya. Although monthly, expected yan dapat, pero dapat araw-araw nyo rin tinitignan. Kasi kung minsan, di natin napapansin, itong gauge dyan, mababa na. Pagkatatandaan nyo, huwag nyo papakialaman ng fire extinguisher. Pwede kayong makasuhan dyan. Dapat, gamitin lang yan in case of emergency. May pag-alala, kung nandito pa tayo siguro next year, baka magkaroon tayo ng drill. Magpala rin tayo. Baka malapit na talagang Pasko, dadalawang linggo na mahigit para maligayang Pasko sa inyong lahat. Naway masaya ang Pasko natin. Ano? So, naintindihan na natin ito. Huwag kayong matakot na gumamit nito pag emergency. Pero yung gagamitin nyo, paglalaruan nyo, bawal na bawal yun. Baka mamaya yung 50 kilograms ng fire extinguisher, itataas nyo rin yun ha. Hindi lang 10 or 20 kilograms, maraming ano yan. May 50 kilograms pa yan. So itataas nyo yun para ma-expect nyo. Wala kayo magpakabayan eh. Napakahirap pa kami, yung may gulong yun. Nandun tayong side. So, saka yung foam na tinatawag natin. Nandun pa si Brad. Brad, good morning. So, maliwanag ba sa lahat? So, may natutunan tayo. So, ito ba kailangan natin sa bahay ito? Ha? Kailangan. Kaso nga lang, may kamahalan. So, sa isang taon siguro, mag-ipon kayo ng piso-piso, makakabili kayo ng dalawa. Nakakabili nga kayo ng gin eh. So, araw-araw lang piso-piso eh, hindi nyo ma-sacrifice. Pero pag gin, mati, sweldo ano? Bilang sweldo. Importante rin ito sa bahay natin. At the same time, turuan natin yung mga mahal natin sa buhay kung paano gumamit in case of emergency. Ito kasi, although dry chemical siya, very useful sa bahay. Kasi kasama dyan yung apoy na electrical fire, kasama yan. So, very effective siya. Hindi ko alam kung magkakang isa yan.
Pwede rin naman yung 5 kilograms lang, maliit. Mura-mura ba yan? And then at the same time, itong fire extinguisher na totoo lang, umaabot yan ng 3 hanggang 4 na taon. Depende sa pag-iingat, sa paggamit. Pero alam nyo na, Pilipinas, taon-taon lang yan. Kailangan palitan. Matik na yan. So, may natutunan tayo. Yung mga naantok-antok pa dyan, nag-exercise na kayo, naantok pa kayo na ba naman? Gutom lang. Gutom na ba? Sige, tumayo na tayo lahat para matapos na ito. Ang inaantay nyo, pare-pareho lang tayo gutom. Gutom na rin ako.